Narito na kabayan, ang programang Housing Rights with HSAC. Isa ka bang home buyer, homeowner o parte ng isang homeowners association? Alamin ang inyong mga karapatan kasama ang Human Settlements Adjudication Commission. Housing Rights with HSAC. Magsisilbing gabay mo sa tamang proseso at hakbang sa pagtataguyod ng inyong karapatan bilang isang homeowner. Kaya't halina kabayan, huwag magpahuli sa mga mahalagang impormasyon at gabay mula sa HSAC para sa isang maunlad, mapayapa at nagkakaisang housing community. Housing Rights with HSAC. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw kabayan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo na nanonood at nakikinig sa atin. Welcome sa bagong programang handog ng Radyo Pilipinas World Service kasama ang Human Settlements and Adjudication Commission o HSAC. Ito po ang programang Housing Rights with HSAC at ako po ang inyong lingkod, Jerome Toledo. Makakasama nyo sa isang oras na talakayan sa mga serbisyong hatid ng komisyon sa taong bayan. At ating pag-uusapan ang inyong mga karapatan, syempre bilang homeowner, home buyer at bilang miyembro ng Homeowners Association. Ang Housing Rights with HSAC ay mapapanood at mapakikinggan tuwing una at ikatlong Sabado ng buwan tuwing alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa mga sumusunod na platform. Unang-una po dyan sa ating social media platform. At live nyo kaming napapanood at napakikinggan sa Facebook pages ng Radyo Pilipinas World Service at ng Human Settlements Adjudication Commission, maging sa mga Facebook pages ng Regional Adjudication Branches ng HSAC sa buong Pilipinas. Siyempre, sa YouTube channel din, mapapanood nyo ang recap ng Housing Rights with HSAC sa Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Kami rin po ay inyong mapapakinggan live sa aming audio streaming sa pamamagitan po ng PBS Evox Receiver app. At para naman sa ating mga overseas Filipinos living and working sa iba't ibang bahagi ng mundo, mapapakinggan niyo po ang programang ito sa shortwave radio broadcast sa mga sumusunod na shortwave frequencies. Yan po ay sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. At sa unang bahagi ng ating programa, itong pilot episode ng Housing Rights with HSAC ay pag-uusapan natin kung ano po ang Human Settlements and Adjudication Commission, ano ang kanilang mga mandato at ano ang kanilang jurisdiction. Mahalagang matalakay natin siyempre ang overview o yung kabuuan at ano ang kanilang mga alok na tulong at serbisyo para sa ating mga homeowners, home buyers at homeowners association member. Siyempre kung ikaw ay isang overseas Filipino na working and living sa ibayang dagat, kailangan mo rin itong malaman. At siyempre sa ikalawang bahagi ng ating programa ay tatalakayin naman natin ang isang kaso patungkol sa refund. Mahalaga. Ito kasi kung ikaw kasi ay nakabili isang property na inakala mo ay makukuha mo kung ano ang nakasaad sa papel. Pero iba pala yung naging resulta. So, ihimayin natin yan para sa inyo sa kabuuan ng ating programa. Samantala sa pilot episode ng ating programa ay kasama na natin ang ating resource person / co-host na rin sa episode na ito. Ang Attorney 5 mula po sa Office of Commissioner Michael Toribel, si Attorney Laura Marinel Alfiler. Magandang araw po Attorney Nel. Thank you so much sa pag-grace sa aming pilot episode ng Housing Rights with HSAC. Wow, maraming salamat Sir Jerome, no? Nakakatuwa, first episode pala to. Yes. No? Yes, sa ngalan po ng Human Settlements Adjudication Commission o HSAC sa ilalim ng liderato ni Executive Commissioner Avelino D. Tolentino III, nais po namang ipakilala ang programang Housing Rights with HSAC. Isa po itong bagong radio show no ng aming komisyon. Kasama kayo, Sir Jerome, Yes. Radyo Pilipinas World Service, na naglalayang ibahagi ang aming mandato. Ano nga ba ang HSAC?
at mapag-uusapan natin ang ilang mahalagang polisiya at related cases na dinesisyonan ng Korte Suprema. We're also looking forward, no? Ang reach natin worldwide na. Yes. Hindi lang basta dito sa Pilipinas, kundi sa buong Yes. iba't ibang panig ng mundo. Yes, dati ang aming reach lang ay nationwide. Ngayon, worldwide na kasi para sa mga kababayan natin in abroad. Sana makatulong tayo sa kanila in further understanding their housing rights and how can they better protect themselves. Pero Sir Jerome, nais kong ipaalala, ang ating mga anumang pag-uusapan dito ay guide lamang. Yes, Ang oo. HSAC po ay nagre-resolba ayon sa merits at case-to-case basis kumbaga. No? Nakadepende pa rin ang magiging desisyon base sa ebidensya na ipepresenta ng bawat panig. Yan. At ang ulitin natin yung disclaimer na yan. So, kapag Yes. pag-uusapan natin itong case ng refund maya-maya sa kabuuan ng ating programa. At dahil ipakilala na natin ang ating radio show, Attorney Nel, itong Housing Rights with HSAC. So, maaari niyo po ba kaming ipakilala o maaari niyo bang ipakilala ang Human Settlements and Adjudication Commission o itong HSAC? Alright, sir. Ang HSAC ay na-reconstitute mula sa Housing and Land Use Regulatory Board o HLURB. Ito yung mas kilalang ahensya ng gobyerno, HLURB. Sa bisa ng Republic Act No. 11201 o RA 11201 noong 2019 bilang isang quasi-judicial agency. Ngayon, ano ba ang quasi-judicial agency, no? Ito ang mga ahensya ng gobyerno na may power to resolve disputes, determine rights, at mag-impose ng liabilities. Kami po ay nagre-render ng desisyon tulad ng isang korte. Ngunit sa mga specialized areas lamang, no? Sa HSAC, ang aming specialized area ay housing. Ito para mas lalong maintindihan ng mga tagapakinig at nanonood ngayon. Ang most common ahensya ay ang NLRC, no? Sila ay Yes. nagdidesisyon. Ngayon, ang specialized area nila ay labor and employment. Kami naman ay housing. Yan. Napakalinaw ng mandato ng HSAC at ito nga ay ito ay quasi-body judicial na Yes. agency ng na nasa by the way, yan ko lang ito, Attorney Nel. Ang HSAC po ba ay under ng DSUD? Ito, Sir Jerome, magandang tanong yan, no? Ang daming nalilito, even lawyers, practitioners nalilito. Iisa lang ba siya? Ano ba siya? Anong pinagkaiba niya? Ngayon, ang DSUD at HSAC ay pareho pong na-establish sa bisa ng RA 11201. Sa nasabing batas, kami po ay itunuturing na isang attached agency sa DSUD. Oo, ito yung Department of Human Settlements and Yeah. Urban Urban Development. Development. Pero Yan. ano yung pinagkaiba ng HSAC sa DHSUD? Yes. Ang DSUD, no, mas magandang banggitin ata, DSUD, Sir Jerome, no? Ito ang pangunahing departamento para sa pabahay. Sila po ang nag-aakda, sila gumagawa ng mga polisiya, mga plano, sila ang nagre-regulate ng mga real estate projects, homeowners association o HOA at urban development. Sa madaling salita, sila ang nag-i-issue ng mga licensing and certificate of registration. On the other hand, ang aming ahensya o HSAC naman po ay ang hukuman na nagre-resolba ng mga kasong may kinalaman sa pabahay, real estate, HOA at land use para po kaming isang korte na may specific jurisdiction. So ito pala nga pinagkaiba niya. Ito yung sa DSUD ay ito sa licensing baga ng Yes. isang real estate development o developer. Habang ito nga HSAC naman ay nagre-resolve sa mga problema na maaaring kaharapin ng isang home buyer kapag sila nakikipagtransaksyon sa mga real estate developer or Developers. development or mga kumpanya. Tama po ba? Tama, Sir Jerome. Tumpak mo. Ayan, okay. Pero nabasa ko rin itong HSAC ay naka-attach sa DSUD para lamang sa Polisiya, Planning and Program Coordination. Tama po ba ito? Yes, yes. Kami po ay independent kasi tumatayo kaming hukuman eh. Kumbaga, kami ay nag-hear ng mga panig ng mga parties. Kaya maituring na independent kami, pero in a way, attached lang po kami sa DSUD in coordination and policy planning. Okay.
Ano po ba yung composition ng HSAC? Walk through kami doon sa yung organisasyon mismo ng HSAC. Ilan po ba ang kasapi sa nasabing komisyon? Yes, Sir Jerome. Ang HSAC ay isang national agency, ngunit kami ay may mga regional adjudication branches sa bawat rehiyon. Kung di ako nagkakamali, kami ay mayroong 16 regional adjudication branches. Then meron din kaming central office. Dito ang mga desisyon ng mga regional adjudication branches or RAB, tinatawag namin siyang RAB, ay inaakyat sa central office. Kung may hindi sila satisfied sa mga desisyon ng RAB, inaakyat nito through appeal sa Commissioner's Office. Ang commissioners ay 5 po sila, na kompleto sila ngayon. At kung hindi pa rin satisfied ang isang kampo o party, inaakyat na po to sa Court of Appeals, then Supreme Court. Okay. So kumbaga ang masasabi nating ang HSAC ay isa bagang judicial sense. Ito Yes. ay isang regional trial court or municipal trial court. Yes, yes. Okay, so maaari niyo po bang expound sa ating mga taga-subaybay, Attorney Nel, kung ano-ano mga kaso ang maaaring idulog ng home buyer, homeowner at miyembro ng homeowners association sa HSAC? Ano po ba ang kayang i-handle na kaso ng HSAC? Una po, kami ay may jurisdiction sa disputes na may kinalaman sa real estate development. Tulad ng paghingi ng refund. Ito, pag-uusapan natin to Sir Jerome mamaya, no? Expound natin tong refund. Non-delivery of title sa nabiling subdivision lot or condominium unit. Ito naman yung mga fully paid buyers natin na hindi pa rin na-deliver o hindi pa rin nabibigay ng developers ang kanilang mga certificate of title. Then sa amin din ang non-forfeiture ng payments, annulment ng mortgage at iba pa. Ito naman sa kabilang side, maaari ding i-file nila ang mga kasong may kinalaman sa Homeowners Association or HOA tulad ng violation of association bylaws at election complaint. Kami rin po ang nagre-resolba sa mga apela ng mga desisyon ng mga local at regional planning at zoning bodies. Kapag pasok po ang sa mga nabanggit na issue ang inyong problema at nakapag-decide na po kayong magsampa ng reklamo sa HSAC, may ituring na po itong full-blown case. Ngayon, ano ba ang full-blown case? Ito yung mga masasabi mong full-blown case na kasi ang bawat panig, bawat parties, may chance sila na magpresenta ng kanya-kanya nilang ebidensya at ang HSAC ay nagre-resolba based on merits. Okay. Pero ano itong mga kaso na inyong dinidinig? May kinalaman ba ito sa yung mga problema sa homeowners association, like yung problema sa problema sa kanilang komunidad tulad ng mga pailaw, mga koleksyon ng mga basura? Tama po ba ito, Attorney Nel? Tama, Sir Jerome. Usually, ang mga fina-file na kaso namin is reklamo laban sa mga officers. So, kung halimbawa, homeowner ka, nakatira ka sa isang subdivision, biglang tumataas yung HOA dues, no? Yan, karaniwan yan. Ngayon, pwede mong i-challenge yung validity ng kanilang act ng mga officers sa pagbiglang pagtaas ng HOA dues. Yang i-relate din natin sa sinabi mo, Sir Jerome, na hindi nabibigyan or hindi na maintain Yun. ng HOA yung mga pag-collect ng basura, pagbibigay ng mga ilaw. Maaari rin po itong i-file sa amin. At syempre, kasama ba dito, matanong ko na rin to, Attorney Nel, kasama ba dito yung mga away ng mga magkakapitbahay ba? Kasama rin ba dito sa mga idinudulog? Depende, Sir Jerome, no? Kasi may thin line between away kapitbahay and relating sa aming jurisdiction. Kung halimbawa, ang away mo sa kapitbahay mo ay related sa deed of restriction, no? O kaya naman pag-permit sa construction ng pagbabago mo sa bahay mo na related ang HOA, ito ay maaring i-file sa amin. Okay. Pero nabanggit nyo to, Attorney Nel, kanina lang, itong yung mga kaso na hinahawakan ng HSAC. Ito yung appeal from decision sa mga local and regional planning and zoning bodies.
expound nga kung ano itong zoning bodies na inyong hinawakan. Ayan po, ito hindi rin to masyadong alam ng mga tao. Kami po ang humahawak ng mga appeals from the decisions of LZBAA or local at zoning planning at zoning bodies. Halimbawa po ako ay isang business owner or sabi mo ng private person, nag-apply ako ng locational clearance. Kung halimbawa, Mandaluyong, di na tayo lalayo, no? Oo. Sa Mandaluyong, LGU Mandaluyong. Tapos, dininay ng LZBAA or local zoning body. Ngayon, ang remedy ko ay mag-file ng appeal sa amin. Ngayon, kami naman ang nagre-resolve sa central office. Okay. Yes. Mga locational clearance, application for exception, yan, sa amin yan. And variance. Okay. And kapag hindi nga na-resolve nga yung mga problema patungkol dyan, so aakyat yan ng aakyat para baga nga Yes. mag-escalate yan hanggang sa makarating nga doon sa Court of Appeals para magkaroon nga ng linaw doon sa kaso na yon. Tama po ba, Attorney Nel? Tama, Sir Jerome. Okay. Okay, etong balikan natin itong mandato ng HSAC, particular dito sa mga commissioners natin. So binubuo nga ng 5 commissioners ito, Attorney Nel. So ano po eksakto ang ginagawa ng mga commissioners na ito kapag nakarating na sa kanila yung mga cases na hindi maresolba doon sa regional level? Ayan, Sir Jerome. Tulad ng sabi ko kanina, meron tayong 5 commissioners, no? May ang commissioners ay may appellate jurisdiction. So kung ang party nag-file ng kaso sa Regional Adjudication Branch, kunyari si buyer nag-file siya ng kaso for refund, tapos sa dahilan, no, sa kahit anong rason, no, ay hindi na grant. Halimbawa, hindi siya nakapresentang ebidensya, nagkulang ang ebidensya na kanyang napresenta sa Regional Adjudication Branch, pwede siyang mag-file ng appeal within 15 days from receipt of the RAB decision. Iaakyat ito sa central office. Ngayon sa central office, nandun ang 5 commissioners. Sila ang magde-decide kung mayroon bang merit ang isang appeal. So, mayroon ding pagkakataon ang kabilang party na mag-file ng counter memorandum. So, hindi siya full trial type ang commission level. However, merong kapangyarihan ang commissioners na magpatawag ng clarificatory hearing at mag-submit ng mga panibagong ebidensya. Dito sa example ko kanina, ngayon ang buyer, maaring at the time na nag-file siya ng appeal, nakaipon na siya, no? Nahanap niya na yung mga resibo, no? So ngayon sa appeal, pwede niya nang i-file yon at pwede nang mag-grant ang kanyang refund. Okay. Ito naman ang appellate jurisdiction naman is kung hindi lang satisfied ang isang party, doon lang pumapasok yung commissioners through appeal. Through appeal. Okay. Malinaw Yes. yan sa ating mga tagapanood at tagapakinig. So yan yung mga proseso na mapagdadaanan ng isang home buyer kung meron silang problema na nais idulog sa HSAC. Pero etong balik tayo dito sa cases na mga hinawakan ng HSAC. So nakita ko rin na merong kasama rin po ba dito ang memorial parks din ba, Attorney Nel, sa hinahawakan? Paano po Yes. bang ang proseso dito? Parehas lang po ba ito sa mga subdivisions or condominiums? Parehas lang, Sir Jerome, no? Mag-uumpisa ang kaso through pagfa-file ng verified complaint sa Regional Adjudication Branches. Wala namang substantial distinction if bumili ka ng house and lot sa subdivision o bumili ka ng condominium unit naman, no, building na ito, or sa mga memorial parks natin. Wala siyang substantial distinction. Iisa lang din ang proseso nito. So parehas lang din baga ang proseso at pagtingin ng HSAC sa mga ganitong mga kaso. Tama, Sir Jerome. Okay. Okay, so nalaman natin yung mga mandato ng HSAC. So nalaman natin na ang hinahawakan nilang kaso ay may patungkol sa mga subdivision, condominiums, memorial parks, at yung mga kahalintulad pang mga real estate development. At siyempre kasama din sa mga hinahawakan nila ay itong
ang mga patakaran sa mga home o sa mga asosasyon, sa mga subdivisions kung meron bang may mga hindi patas na pagbibigay ng dues or association dues o kung ano Yes. pa man. So, 'di ba? So, kasama rin 'yan sa mga hinahawakan ng ating HSAC. And then yung pag-aapela sa mga desisyon ng mga local at regional planning and zoning bodies. Okay? So, nalaman na natin ang kabuuan, ang overview at syempre yung organizational charts ng ating HSAC. So, binubuo nga sila ng mga regional adjudication boards, and then sa central meron ding 5 5 commissioners at namimili nga Isa. sila doon ng isang executive commissioner. Tama po Yes. ba, Attorney Nan? Tama, Sir Jerome. Ayan. So yan. Nalaman nga natin lahat ng overview ng HSACs. And eto nga, sa aming pagbabalik, hihimayin naman natin. So mahaba-habang diskusyon ito patungkol naman dito sa refund. So itong kaso na itong ating pag-uusapan nga ay maituturing nga na landmark case. So ano nga ba ang matututunan natin dito sa kasong ito? Ito nga yung price Property Corporation versus Nolasco Jr. Malalaman po natin yan sa ating pagbalik. Makakasama pa rin natin si Attorney Laura Marinel Alfiler. Kaya tumutok lang kayo dito sa aming programa Housing Rights with HSAC. Magbabalik po kami makalipas lang po ang ilang mga paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Nasubukan niyo na bang gumamit ng QR codes? Ang QR codes o Quick Response Codes ay naimbento noong 1994 ni Masahiro Hara, isang engineer ng Japanese company na Denso Wave. Pangunahing layunin nito ang pag-label at i-track ang automotive parts. Sa pagnanais na maikalat at makatulong ito sa lipunan, isinulong ng Denso ang Advanced International Standardization at ginawang open source ang technology. At ngayon, ito ay ginagamit na sa lahat, mula sa mobile payments hanggang sa restaurants, event tickets at authentication system. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Yan po, muling nagbabalik ang programang Housing Rights with HSAC dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kasama po ang inyong lingkod, Jerome Toledo. At katulad ng ating nabanggit kanina, bago tayo nagbigay daan sa ating mga paalala, tatalakayin natin itong kaso ng refund. At
bakit nga ba mahalaga na matalakay natin ito? Kasi ito ay para baga solely bayad sa mga pinili nating serbisyo kung may hahambing natin. At para matalakay natin ang isyung yan at ano ang matututunan natin dito, makakasama pa rin natin sa programa si Attorney Laura Marinel Alfiler, Attorney 5 mula po sa Office of Commissioner Michael P. Cloribel ng Human Settlement Adjudication Commission. Magandang umaga po muli, Attorney Nel. Magandang umaga, Sir Jerome. Attorney Nel na lang talaga nung haba ng pangalan ko. Yeah. Yan, medyo papaiksiin na lang natin yan. Yes. Okay. Ito naman, pag-uusapan naman natin ngayon na Attorney Nel, itong isang kaso na may kinalaman sa refund. Isa sa mga maituturing na, itong refund, itong landmark case pagdating sa usaping refund ay ang Price Properties Corporation versus Nolasco Jr. na niresolba po ng ating Korte Suprema noong ika-24 ng Agosto taong 2020. Ito po ang Price Properties ay petitioner sa kasong ito habang si Narciso Nolasco Jr. ay respondent naman sa kasong yan. Pero disclaimer paalala lang po sa ating mga taga-subaybay, ang ating magiging diskusyon patungkol dito ay gabay lamang o guide. Dahil lahat naman po ng kasong idinudulog sa Human Settlements Adjudication Commission o HSAC ay nire-resolba ayon sa merito nito o ito ang tinatawag na case-to-case basis. Pero pakikwento nga po ano ang nangyari dito sa kasong ito, Attorney Nel? Jerome, ang pag-uusapan po natin ngayon ay isang kaso tungkol sa refund sa biniling subdivision lot ni Mr. Nolasco Jr. mula sa Price Properties Corporation o Price. Si Nolasco dito ay isang buyer, si Price naman ay isang developer. At dito malalaman natin ang naging bahagi ng Macedalo. Para sa mga nanonood at tagapakinig natin, mahalaga ang Macedalo o RA number 6552 dahil nagbibigay ito ng proteksyon sa mga bumibili ng real estate property na hulugan or installment basis. Dito, nagsampa ng kaso si Mr. Nolasco noong 1999 sa Regional Trial Court laban sa Price Corporation. Ayon sa kanya, sa buyer, bumili siya ng 3 lote sa Cagayan de Oro noong 1995 at nakapagbayad ng kabuuang deposito. Dagdag niya, hindi na i-deliver sa kanya ang mga kopya ng Certificate of Title at ang sales agreement. Nung matanggap na ni Nolasco ang nasabing sales agreement, nagulat siya. Nagulat sa Sir Jerome kasi may mga terms and conditions na unacceptable sa kanya na kaya naman hindi niya pinirmahan yung mga sales agreement. Pero Attorney Nel, maputol lang kita dyan. Ano yung mga unacceptable conditions na kanyang na-encountered nung mabili niya itong 3 lote dyan sa Cagayan de Oro? Meron dito yung mga automatic rescission, yung automatic na pagkansela ng kontrata sa upon default. Mamaya i-expound pa natin to kung bakit ang mga buyers ayaw nila yon at ito ay labag sa batas. Kasi sa Macedalo, hindi basta-basta dapat kinakansela ang kontrata. Meron tayong proseso, meron tayong mga kondisyon. Dito sa kaso na to, since hindi nga siya pumirma, nanindigan si buyer na walang nabuong formal na kasunduan or meeting of the minds sa pagitan nila ni Price. Ito ang naging dahilan kung bakit humingi na siya ng refund at iba pang mga karagdagang damages o danyos na hindi naman to tinugunan ni developer o ni Price. Okay. So, yun nga, nagkaroon nga ng problema doon sa pagbili. O doon nga sa pag-purchase nga itong si Ginoong Narciso Nolasco, yan. So nagkaroon siya ng problema sa pagbili. So ang tanong diyan, bakit ito isusunod na tanong diyan, bakit nga ba tumangging magbayad ng refund ang Price Properties Corporation? Ito, usual din to mga defense ng mga developer. Ang depensa ni Price dito, at sinabing hindi mabigyan si Nolasco ng mga certificate of title dahil ang kanilang transaksyon ay
hindi contract of sale, kundi contract to sell lamang. Nabigyan na raw si Price ng mga copy, ay nabigyan na raw ni Price, no, si Nolasco ng mga kopya ng contract to sell at pumirma pa siya dito at nag-request ng amendment sa kanilang amortization schedule. Dagdag ni Price, ayon sa Maseda Law, hindi daw entitled, no, si Nolasco ng refund sa kanyang mga deposito dahil hindi niya daw nakumpleto ang pagbabayad sa loob ng grace period. Dahil umano dito, nagkaroon ng forfeiture at rescission ng contract to sell. Okay. So nagkaroon nga ng problema dito kasi na-mention mo nga kanina, Attorney Nel, bumili itong si Nolasco ng 3 lote mula sa nasabing kumpanya at nagbayad nga siya ng installment ngunit hindi niya nilagdaan itong tinatawag na contract to sell dahil sa mga hindi katanggap-tanggap na kondisyon, and ito hindi rin nag-deliver ng title din, no, si property, si Price doon sa etong si Nolasco. At ang issue diyan kasi naging valid ba yung naging kanselasyon ng Price sa ilalim ng Maseda Law? Dito, Sir Jerome, sa desisyon na to, hindi naging valid yung cancellation ni Price, no? Bilang isang potential home buyer o home owner ka na, no, sa ating mga kababayan diyan, no, kayo po ay may mga karapatan, hindi basta-basta nakakansela ang mga titulo. Una, kung ang kontrata may mga dalawang issues dito sa kaso nito. Una, kung ang kontrata sa pagitan ni Nolasco at Price ay nakansela ng naayon sa Maseda Law. At pangalawa, kung mababawi pa ba ni Nolasco ang kanyang mga binayad. Dito sa kaso na to, nag-decide ang Supreme Court na hindi valid ang cancellation, no? Kasi hindi naayon sa Maseda Law. Una, no, ginawa lang ni Price dito, nag-send ng demand letter. No, sa Maseda Law, hindi lang basta-basta demand letter. Dagdag ko pa, Sir Jerome, no, very usual ito. Ang cancellation ng developer, sinesend through email. No, hindi po pwede yan. Ang cancellation po ay dapat through a notarial act. Notaryado po dapat ang notice of cancellation. Hindi lang ito basta through email or minsan meron pa may mga through text ng mga agent ng mga real estate developers. So kung hindi po valid ang cancellation, ang kontrata po ay nananatiling valid and subsisting. Ito nga nangangailangan dapat ng notaryo kasi ito nga it involves itong property, and then syempre involved dito ang pera. Syempre kailangan din na dokumentado yung pagbili ng pagbili ng property, and also kapag ito nga papakancel, so kailangan din manotarize din para at least maging malinaw nga na and official yung pagkansela doon sa nasabing pagbili ng property. Tama po ba, Attorney Nel? Tama, Sir Jerome. Tapos, hindi lang basta cancellation, no? Maaari din magkaroon ng equitable refund o may cash surrender value din para maging valid ang isang cancellation. So, bukod sa notarial cancellation, kailangan may kalakip din itong pag-refund, no? Depende kung gaano katagal na nakapagbayad ang isang buyer para masasabing perfect na ang pag-cancel ng kontrata. Okay. So, gaano ba o mababalik ba ng buo yung kanyang binayad na property kung maisip man o kung makita nga niya sa kaso nga ito, Attorney Nel, nakita nga na merong bagang irregularidad doon sa pagbili ng kanyang property. Masusuoli ba ng buo yung kanyang binayad? Bago yan, Sir Jerome, pag-usapan muna natin, no, yung issue kung valid ba. Katulad kanina, uulitin ko. Mainam na maintindihan ng ating mga kababayan na may mga kondisyon bago pwede i-cancela ng seller. Una, kung si buyer ay nakapagbayad lamang ng mababa pa sa 2 taon ng installment, ang seller ay dapat magbigay ng 60-day grace period mula sa due date ng installment upang mabayaran niya pa, no? Meron siyang grace period, hindi agad-agad na hindi ka nakapagbayad ng due date, cancel na agad. Meron ka pang 60-day para habulin, no? Kasi maaaring nung 60-day na yun, makapag-ipon ka pa makakuha ka pa ng pera or
O maaari ding na nakalimutan mo lang na nakapagbayad ka. Pangalawa, ang seller, katulad ng sabi ko kanina, dapat magbigay ng notarized notice of cancellation. At kung hindi pa rin nabayaran ni buyer matapos ang 30 days mula sa pagtanggap ng notarized notice of cancellation, dito pa lamang pwedeng i-cancela ang kontrata. Dito sa kaso ni Nolasco, ang demand letter na pinadala ni Price ay hindi may ituring na sufficient notice of cancellation dahil nga hindi ito notaryado. Malinaw, no? At walang pag-aalinlangan na notice ng pagkansela o pagsasawalang bisa ng kontrata ang Price, kaya hindi napawalang bisa ang kontrata. At dito nga po, no, mas nagiging malinaw yung isa pang issue dahil walang nangyaring valid rescission, ang kontrata ay nananatiling bisa at valid. No, ayon din sa Maceda Law, o ulitin ko, RA 6552, pero mas kilala tong Maceda Law. Base rin dito sa mga nakaraang desisyon ng Korte Suprema, ang isang defaulting buyer ay may options. No? May option siya. Una, pwede pa rin niyang bayaran in advance. Second, pwede pa rin niyang bayaran yung balanse. No? At pangatlo, humingi ng refund. Sa kaso na to, ang piniling option ni Mr. Nolasco ay refund. No, tandaan po natin, ayon sa hatol ng Korte Suprema, tama po ang naging hakbang ni Nolasco na piliin ang paghingi ng equitable refund para sa kanyang mga na-deposit. So, ang ending nito, Sir Jerome, happy ending sa buyers. No, yes, na-refund ang kanyang mga nabayad. So yun nga, na-mention nga kanina na may nakita nga talaga siyang parang problema doon sa property. So pinili na lang niya na kunin yung kanyang mga binayad. So it's a good, maganda yung naging ending nga para sa kasong yan, Attorney Nel. Pero ano yung mga issues ang kailangang maintindihan o maunawaan ng ating mga kababayan sa kasong ito, Attorney Nel? Sir Jerome, no, bilang isang potential home buyer o katulad sabi ko kanina, or homeowner ka na, ito I would like to give emphasis, no. Ang daming OFW sa atin na bumibili ng lupa. Pag umuwi dito, nagbabakasyon, ayan, pupunta sa mga home expo, bibili agad ng bahay, magda-down payment. Kasi we have to accept, no, talagang pangarap natin yan, pangarap ng bawat Pilipino na magkaroon ng sariling bahay. Tahanan na masasabi mong, sa akin to pinaghirapan ko to, no, dugot pawis yan na pinagtrabahuhan ng ating kababayan abroad, no. Ang issues na dapat tandaan dito is, una, kung ang kontrata sa pagitan ni Nolasco at Price ay nakansela nga, no, ayon sa Maceda Law. At pangalawa, kung mababawi pa ba ni Nolasco ang kanyang mga binayad. Tulad ng discussion ko kanina, yun nga, no, hindi in accordance with the law ang pag-cancel, kaya naging valid ng subsisting. Ngunit ang buyer nga ay may tatlong opsyon at ang kanyang pangatlong opsyon na refund ang kanyang napili. At ito naman ay ginrant ng korte hanggang sa Supreme Court. Okay. So, and also, ano yung mga kinahinatnan ng kasong ito? And paano po makakatulong? Paano ito makakatulong sa ating mga kababayan? Kasama na po ang ating yung mga overseas Filipino workers na nagbabalak bumili ng isang bahay. Dito sa kaso na ito, malalaman nila ang kanilang mga options o kanilang mga karapatan in relation to Maceda Law. Dito din, diniscuss ng Supreme Court kung ang buyer naman ay nakapagbayad ng at least 24 monthly installment. Kasi dito kay Nolasco, less than 24 months of installment. Ngunit meron ding ibang karapatan naman ang mga buyers kung at least 24 months monthly installment. Meron niyang mga percentage, Sir Jerome, no? Kung ipapaliwanag ko lang, no, kung ang buyer ay nakapagbayad ng at least 24 months of installment, meron siyang pagkakataon o karapatan na magbayad pa without additional interest of the unpaid monthly installment due within the total grace period earned by him. So kung kay Nolasco, meron siyang 60 days grace period. Sa mga buyers naman natin na more than 2 months or more than 2 years or at least 2 years pala, ay meron silang 1 month grace period for every
1 year of installment. Mhm. Then, meron din silang karapatan na magkaroon ng refund, no? For every, pwede lang na-exercise nito for every 5 years of life of the contract and any extension, no? Meron din silang karapatan na if ang cash surrender value naman nila ay pwede ring at least 95% o aabot ito ng 95%. Depende kung gano'n nila katagal ang installment kasi depende rin sa kontrata no? May mga kontrata na within 2 years, within 5 years. So nakadepende sa kaso kung ilang years of installment ang meron sila. Mhm. But ibig sabihin niyan ay hindi masusoli yung kabuuan kundi yung kumbaga yung may ilang porsyento lang na mababalik doon sa buyer, tama po ba? Tama, Sir Jerome. May pagkakataon na kalahati. Depende po kung gaano kanyo nakatagal binabayaran ang isang property. Okay. So depende pa rin yan sa kung ano yung itinakda ng developer ng property. Kung kalahati man ng kanilang makukuha o yung baga may certain percentage, 90% or kung swerte na kung mababalik ng developer doon sa buyer ang kabuuan ng kanyang in-installment o yung kanyang binayad. Tama ka dyan, Sir Jerome. Okay. Okay, go ahead po, attorney. So, kung nakapagbayad po siya, ngunit dito sa kaso na to, ang inaward ni Supreme Court ay kabuang deposito, no? Lahat ng kanyang nabayad. Ayan, so yung kabuuan. Okay. And yung mga yung aral na makukuha natin dito sa ganitong kaso, siyempre pera to pinaghirapan to ng isang buyer regardless kung government employee ka man or kung private worker ka man or overseas Filipino workers. Ano yung talagang yung aral na makukuha natin dito? Paano ba magiging maingat ang isang buyer sa pagbili ng property? Ayan. Sa kaso na ito, sana nalaman no, ng mga tagapakinig at nanonood ngayon na may karapatan sila. Kasi yun nga, bibili sila ng lupa't bahay or even condominium unit. Then, sa mga hindi alam na dahilan o minsan nagkakaroon tayo ng mga pagsubok sa buhay, hindi na nila nababayaran pa. Ngayon, meron pa po ba akong habol, ganyan ang mga buyers natin. Sa kasong ito, natutunan nila na hindi agad-agad pwedeng i-cancela ang kontrata. No, may procedure, may mga kondisyon na dapat sundin ang developer at seller bago maging valid ang cancellation. At kung hindi naman valid ang cancellation, pwede pa silang makapagbayad sa grace period. Then, meron din silang cash surrender value or refund. Yun. So yung assurance na sinabi nga ni Attorney Nel, may karapatan ang bawat buyer sa kanilang binili. At syempre, kailangan nilang matutunan lang itong mga ganitong kanilang karapatan. Pwede sila magtanong sa mga lawyers kung paano ang magiging proseso. At syempre, wag nating kalilimutan kung may problema man sa pagbili ng kanilang mga property, pwede silang sumaguni anytime dito sa Human Settlements Adjudication Commission, Attorney Nel. At kung paano ba ang magiging sistema dito, Attorney Nel? So, paano ba mako-contact ng isang buyer ang HSAC para isumbong nila o kanilang iapila itong mga ganitong gawain ng mga developer? Sir Jerome, maaari po nila kaming kontakin sa aming cellphone number 0917-837-5380 o pwede rin silang mag-email info@hsac.gov.ph.
or hsac.gov.ph po yan. Pwede rin po nila kaming bisitahin sa aming Facebook page at hsacph o ang aming website na hsac.gov.ph. Nandyan po yung directory ng Central Office at Regional Adjudication Branches. Makita din nila dyan yung mga addresses, no, ng mga Regional Adjudication Branches. So makita nila kung nasaan ba ang mga opisina ng mga RAB. So, kung nais na po nilang mag-file ng kaso o nais nilang malaman lang kung meron pa po ba silang habol sa kanilang mga reklamo, ma-open po ang aming opisina at open din ang mga linya ng mga telepono. Ayan, nakikita nyo nga sa ating screen yung mga contact numbers na pwede nga tawagan ng ating mga kababayan na may mga problema din sa kanilang property. And also, itatanong ko na rin to, Attorney Nel, paano yung mga overseas Filipino workers natin? Paano ba magiging communication since nasa ibang bansa sila, nagtatrabaho, and may kinakarap nga din silang problema. Paano ba sila magko-contact virtually? Paano ba itong kanilang gagawin? Pwede po silang mag-email, Sir Jerome, no? Sa info@hsac.gov.ph. Ulitin ko, no? hsac.gov.ph. Kung medyo nahihiya naman sila sa email kasi sa ibang tao medyo bakit naman email daw, no? Meron din kaming Facebook page. Yan masisipag ang ating mga taga Public Affairs Division at hsacph. Yan. Ayan. So, ulitin lang natin yung contact numbers ng mga dito sa HSAC sa Central Office kung paano sila ma-reach out. Attorney Nel, go ahead. Ang aming cellphone number po muli 0917-837-5380. Okay. So ito yung official na kanilang contact number. At pwede nyo rin silang i-reach out dito sa kanilang email address info@hsac.gov.ph. And yung response time po ba neto, gaano po ba katagal? Siyempre gusto nila may resolution agad sa kanilang problema, attorney. Resolution time, sir, sa kanilang inquiry o sa resolution sa kaso? Sa kanilang inquiry pa lang, Attorney Nel. Kala ko, Sir Jerome, sa kaso na agad. Sa kaso na agad, no? Sa inquiry naman, Yan. hanggat maaari po is within 1 day o kinabukasan po agad, no? Yan ang direktiba ng aming mga commissioners. Pinakamabilis dapat ang aksyon, no? Ngunit depende ito kung gaano kahirap o gaano kadami yung kanilang mga inquiries. Kasi may mga pagkakataon na ang kanilang inquiry ay mahaba o komplikado. Kailangan na itong iakyat sa legal division at mag-render sila ng legal opinion. Okay, so depende pa yan kung gaano karami and gaano katindi yung kanilang problemang idinudulog sa HSAC. So, Yes. oo. Ngunit paalala ko lang, Sir Jerome, no, guide lang iyon, no? Kasi kung sila ay magtatanong, no, sa particular na kaso, guide lang yon sa kanila. Usually, dinidiscuss lang ng ating information kung paano mag-file ng kaso, kung ano yung mga karapatan na maaaring i-apply sa isang kaso, mga procedures na dapat gawin. Ngunit depende pa din ito sa kapag meron ng verified complaint, meron ng formal na kaso, depende pa rin sa mga ipepresentang ebidensya o depensa naman ng kabilang panig. So yun. So kung merong mga problema ang ating mga kababayan sa kanilang property ay hinikayat natin silang pumunta or makipag-ugnayan dito sa Human Settlements Adjudication Commission sa kanilang public affairs upang resolbahin ang kanilang mga problema dito. Ulitin natin, ang kanilang contact number ay 0917-837-5380. At syempre kung preferred nyo naman ang email, info@hsac.gov.ph. So yun lang ang dapat nating tandaan at mabilis naman po ang mga response ng ating mga staff diyan sa HSAC at dahil diyan Attorney Nel, maraming salamat po sa pagsama dito sa ating pilot episode, unang episode ng programang Housing Rights with HSAC at natalakay nga natin yung
ano nga ba yung mandato ng Human Settlements Adjudication Commission, ano nga ba yung kanilang jurisdiction, ano yung mga kaso na kanilang hinahawakan. At syempre ito natalakay natin ngayon lang itong refund at ano ba ang mga dapat nilang tandaan at ano yung karapatan nila para bilang isang buyer. At marami pa tayong mga pag-uusapan pang mga topics regarding sa mga mandato ng HSAC at ng kanilang mga serbisyo. At syempre mga kaso na atin ding hihimayin sa mga susunod pang mga Sabado. At dahil dyan, maraming salamat po Attorney Nel sa pagsama sa aming programa. Maraming salamat, Sir Jerome. Sana next time ako ay nasa studio na. Ayan. Maraming salamat. Ayan, Maraming salamat. Inaasahan ko yan, Attorney Nel. Oh, yes. Maraming salamat po sa ating listeners at sa mga nanonood, no? Kung meron po kayong mga questions, please don't hesitate to call us at 0917-837-5380 or send an email to info@hsac.gov.ph or visit ang aming HSAC Facebook page or website naman natin at hsac.gov.ph. Muli, maraming salamat at magandang tanghali sa ating lahat. Yan. Maraming salamat po Attorney Laura Marinel Alfiler, ang Attorney 5 ng Office of Commissioner Michael P. Cloribel. Yan po ay sa Human Settlements Adjudication Commission. At dahil po dyan, dito na natin tinatapos syempre, ang pilot episode ng programang Housing Rights with HSAC. At nagpapasalamat na po tayo sa ating mga nakasama dito sa ating programa. Sa Master Control na si Mr. Milo Jonella at sa ating Wirecast Operator na si Mr. Hero Lucero at sa ating live stream operator at production assistant na si Win Peñano. At syempre, katuwang din natin mula sa Human Settlements Adjudication Commission, si Cheska Robles na nandito ngayon, na present ngayon sa ating programa. Nandun siya sa kabila. And nagpapasalamat din po tayo ang ating himpilang Radyo Pilipinas World Service sa Human Settlements Adjudication Commission sa mga commissioners na sina Attorney Sergio Yap, Attorney John Christopher Mahamud, Attorney Michael Cloribel, Attorney Maria Victoria Reyes Beltran at syempre wag nating kalimutan ang kanilang Executive Commissioner na si Attorney Avelino Tolentino III. At nagpapasalamat din po tayo sa pamunuan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa pangunguna po ng ating butihing Director General Fernando Sanga na mas kilala po sa pangalang Dindo Amparo. Thank you po, DG! At syempre, nagpapasalamat din po tayo, wag natin itong kalimutan, sa ating station manager ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service na si Ginoong Ray Sampang. Well, ako po ang inyong lingkod, Jerome Toledo, naghatid sa inyo sa programang Housing Rights with HSAC hanggang sa susunod na episode ng ating programang Housing Rights with HSAC. Narito na kabayan, ang programang Housing Rights with HSAC. Isa ka bang home buyer, homeowner o parte ng isang homeowners association? Alamin ang inyong mga karapatan kasama ang Human Settlements Adjudication Commission. Housing Rights with HSAC. Magsisilbing gabay mo sa tamang proseso at hakbang sa pagtataguyod ng inyong karapatan bilang isang homeowner. Kaya't halina kabayan, huwag magpahuli sa mga mahalagang impormasyon at gabay mula sa HSAC para sa isang maunlad, mapayapa at nagkakaisang housing community. Housing Rights with HSAC. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.